Meron palang fake na frame set na binibenta dito sa Pilipinas? Yun po ang tatalahakin natin dito sa panibagong video ng Manila Urban Fix. Itong issue na meron palang binibenta ng mga peke na frame set na akala natin legit. So hello po mga kamappers and welcome po dito sa panibagong video ng Manila Urban Fix, and hindi ko po kayo pinipilit but kindly consider na mag-subscribe po kayo dito sa Manila Urban Fix. And kung meron po kayong mga katanungan tulad nito, wag na po kayong mahiya mga kamappers, kundi magtanong na po kayo. Hindi man po nangangagat or nanununtok, nangangaya pa ng sticker, pwede pa. So tara mga kamappers at pag-usapan natin itong hot issue dito sa fixed gear scene ng Pilipinas. So mga kamappers, ito po ang Liberty. Ito po ang Liberty Fixie Frame or Fixed Gear Frame. And to be honest mga kamappers, ngayon ko lang narinig yung Liberty nung nakikita ko siya sa sa mga ng friends ko sa newsfeed sa Facebook. Pero hindi ko talaga siya alam todo na 100% itong Liberty frame. So hindi ako sure if dekalidad to, if maayos to, if masisirain to, if pangit to. Pero ang masasabi ko lang mga kamappers is ang ganda po ng kanyang paint job. So yung kanyang paint job mga kamappers is very eye-catching kasi gumagamit sila ng mga vibrant colors. So in short, parang nagkakaroon ng magandang contrast, and dahil maganda yung contrast, nagkakaroon po ng parang standout kapag tinitignan po natin compare sa mga ibang frames or sa mga ibang fixie or ibang fixed gear. So mga kamappers, kung ako tatanungin nyo mga kamappers kung ano i-rate ko sa frame na to, sa Liberty Nemesis ba? Hindi ako sure. Pero sure ako na Liberty, pero hindi ako sure kung anong model. So if you're going to ask me, I don't like the tubing. Medyo hindi ako fan ng tubing. Parang hindi maganda yung mix and match para sa akin ng tubing, ng design ng tubing. Pero yung kanyang colorway mga kamappers, yung kanyang paint job, ang masasabi ko mga kamappers ay ang angas talaga ng tignan ng kanyang paint job. Sobrang parang futuristic or yung parang elves or yung parang trek na paint job. So tara mga kamappers at pag-usapan na nga po natin mga kamappers. And yes, hindi na po ito kung legit, hindi na po ito kung replica, dahil mga kamappers sobrang confirmed na po mga kamappers na itong binebenta dito sa Pilipinas, na hindi ko po sasabihin yung bike shop para walang issue, ay meron pong binebentang fake mga kamappers at meron pong fake mga kamappers. As in, ang dami nagka-chat sa akin na to the point na sinasabi nila, don't reveal my identity, keep it secret. Pero Admin Allen, ganito po yung mga frames na meron pong peke, which is ito nga Liberty na Nemesis. So in short mga kamappers, meron talagang gumagalang frame dito na peke mga kamappers. And then again mga kamappers, confirm na to mismo nila Liberty. And yung bike shop na yun, nagkaroon po ng refund kapag meron po kayong alanganin sa quality ng product. So tinagalog ko lang yung sinabi nila. Pero then again, hindi ko sabihin yung bike shop na yun. Pero anyway mga kamappers, ano nga ba ang benefit ng pagkakaroon ng fake na frame set? So ang pinakauna mga kamappers is yung kanyang cost saving. So isa mga reason kung bakit binibenta dito ng mga ibang bike shops ay dahil mas mura po siya. And dahil since mas mura po siya mga kamappers, ibig sabihin mas maganda siya sa market dahil mas ma-afford po siya ng tao. And at the same time, mas malaking kita ng magbebenta kasi din again nga mura. For example, yung original, it costs 50,000 pero yung peke, it costs 20,000. So kahit ibenta nila ng 30,000, kahit peke, well, naka 10,000 plus pa rin sila. Easy 10,000 plus dahil again mura nga, tapos kinompensate lang nila na mas mahal dahil then again nga, mura nga yung frame set. Dahil, then again, peke, replica, fake. So, mga kamappers, una is, again, cost saving mga kamappers. So, pangalawa ng mga kamappers is yung parang status. Wow, status or status mga kamappers. So, bakit nga po ba status? Dahil sa status mga kamappers, sabihin mo, oh, meron akong ganito, meron akong itong frame set. Wow, mahal na frame set. Wow. Pero yung pala mga kamappers, ito ay isang peke at itong mura. Mga kamappers, feeling mataas yung sarili nila. Dahil nakabili sila ng frame na mamahalin pero mura dahil nga sa peke. And the pinaka-obvious man mga kamappers is, in a way, very similar po ang kanyang appearance or yung kanyang itsura. Sinabi ko in a way kasi nahalata to ng mga kamappers na
natin, no, sa mga nag-chat sa akin, and itong pinrovide na picture na sobrang peke nga po ito. So, mga may indication na peke. So, in short, hindi po 100% na kopyang-kopya, pero the similar looks, ayan dyan. So, in short, mga kamappers, so, meron akong fake na Bianchi. Oh, guys, meron akong Bianchi. Malalaman mo bang fake? Ako, hindi ko malalaman na fake yan hanggang hindi ko titignan na mabuti or ipapa-quality check or ipapa-verification check ko sa mismong Bianchi. Tulad nga ng ginawa ng itong anonymous kamafflers. So, mga kamafflers, doon na nga nag-i-stop ang kanyang advantage, mga kamappers, and punta na po tayo sa madaming disadvantage. So sa pinakauna, mga kamappers, of course, loss of reputation. So yung bike shop na to ay magkakaroon po ng malaking dent sa kanyang reputation dahil in short, nagbenta po siya ng peke, and then ito nga, nakumuha ko ng screenshot. Wala pong indication na ito replica, OEM, or peke. So in short, mga kamappers, yung reputation ng isang bike shop na to ay madident for sure. Pangalawa naman, mga kamappers, is minsan pwede din siya parang environmental impact or parang violation. So bakit nga ba? So then again, since peke to, malay mo, hindi pala tinatapon yung mga tamang chemical sa tamang tapunan kapag gumagawa ng frames. Kasi kapag gumagawa ng frames, meron niyang mga meron niyang mga waste. So in short, malay mo, hindi pala maayos or hindi pala tama yung mga ginagawa nilang environmental shit to the point na lumalabag sila sa mga batas and makagawa ng mura and makagawa ng mabilis na frame set. Tapos yung sunod ng mga kamaffers is yung resale value. Kasi yung resale value, mga kamaffers, hindi mo tataasan to ng todo eh. Kasi imagine mo kapag tinaasan nila ng todo yan tapos in-inspect kung legit to, di malalaman nilang peke. So in short, yung resale value, mga kamaffers, medyo bababa siya compare sa original. So ito talaga, itong sunod is support and warranty. Pag wala kang legit na frame, sabihin natin specialized, kasi yung specialized meron silang warranty, no? So kapag hindi po legit yan, tapos nalaman po ng company or ng pinagbilan nyo na company, basta yung company, tapos binigay nyo na siya yung frame, magano po ko, iano ko po yung warranty ko, tapos nalaman nila na peke, malamang hindi nila bibigyan ng bagong frame or hindi ka nila bibigyan ng warranty dahil again nga, peke. So yun po yung pinaka, yun yung pinaka ouchie. Kasi mga may frames kasi kaya mahal dahil maganda po ang kanilang insurance. So naman po, mga kamaffers, is yung ethical and legal issues. So yung ethical issues naman, mga kamaffers, so kung nakabili ka na ng peke, tas alam mong peke, ibebenta mo ba to ng parang original? So ganun po din sa bike shop na yun if ibebenta nila ng legitimate. So in short, mga kamaffers, very ethical reason sa kanila yun kung ibebenta nila ng bumbo. Tapos then again, legal, meron kasi yung kinausap na friend na nag-aaral ng law. So pwede daw siya kasuhan sa parang intellectual property, something like that, and false advertising. So in short, pwede po kasuhan yung nagbenta po sa inyo dahil advertise po siya as original pero peke naman pala talaga. So last but not the least is yung quality pati yung safety issues and concerns. So in short, mga kamappers, peke po to. Hindi pala na po natin alam na kung nakapasa ba to sa mga ISO standard, mga kung ano nung standard man yun. So in short, mga kamappers, kapag bumili ka po ng peke, malay mo may crack pala or malay mo hindi maganda yung pagka-weld and then nabali yung sinakyan mo tapos namatay ka pa. So in short, yung quality, yung performance, yung safety, mga kamappers, is very, very, very low. So, in short, mga kamaffers, wag po kayong bibili ng peke. So, yun lang po, mga kamaffers. As usual, bigay sa safe and tandaan, wag po lalapit sa truck and bus. And of course, mga kamaffers, sumunod po kayo sa batas trapiko, mag-helmet po kayo, and kung meron na po kayong mga katanungan, mga kamaffers, tulad nito, magtanong na po kayo. So, yeah, mga kamaffers, ang lungkot, isipin pero mga may peke po na umiikot sa merkado dito sa Pilipinas. Wag po kayong madali. Kung meron po kayong alanganin, for example, nakabili kayo ng Liberty, or bibili pa po kayo ng Liberty, i-chat lang po yung Liberty sa IG if not mistaken. Nag-reply sila sa IG. So, i-chat lang po sila, mga kamaffers, na is this real? Is this legit? Is this fake? Para malaman niyo po, mga kamaffers, kung peke nga po or legit po ang iyong frame set, mga kamaffers. So, i-verification check niyo po para hindi po kayo ma-scam. So, yun po, mga kamaffers. Babush!